Okay, pakibuksan po ang inyong Bible sa Colossians chapter 3, verse 1 hanggang 12 po muna ang ating babasahin. 14, I mean. Colossians chapter 3, verse 1 to 14. Binuhay kayong muli ni Kristo, kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit at hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya dapat mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. At noong una, nang pinag-aarian pa kayo ng masamang pita, namuhay rin kayong kasama ng mga taong gumagawa niyan. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ito, galit, puot, sama ng loob, at iwasan ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati na ng mga gawa nito. At nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasalahat. Verse 12, kayo hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin, magpaumanhinang kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan, magpasalamat kayong lagi. Ngayong umaga po ay mag-uumpisa tayo sa panibagong series ng ating pong mga pag-aaral na kukuha ng at least 2.5 months na mga pagbubulay. At ang ating pong series for this Sunday at sa mga susunod na linggo ay Growing in Jesus. Specifically paglago sa mga katangian na meron ng ating Panginoong Hesukristo. Ang paglago ay palaging ebidensya ng isang buhay o ng buhay. Pagka may buhay, ina-expect mo na yan ay nag-grow. Pakisabi sa iyong katabi, pag may buhay, ina-expect na nag-grow. Pag patay, you will not expect anything. Pero pag may buhay, dapat ina-expect natin na ito'y lumalago. At ang spiritual na paglago, ang spiritual maturity sa ating mga Kristiyano, ay palaging tumutungkol doon sa paglago sa Panginoong Hesus. Katulad ng nabasa natin dito na maging larawan ng Diyos o kalarawan ng Diyos. Kaya ang spiritual na paglago sa mga Kristiyano hindi optional dahil ito ay isang ebidensya na kailangang makita kung nasa atin nga si Kristo. Ulitin ko, ang paglagong spiritual ay hindi optional dahil ito ay isang ebidensya na si Kristo ay nasa atin, buhay sa atin, at naghahari sa atin. Kaya kapag sinabing maturity
sa ating mga Kristiyano, ang ibig sabihin nun ay maging mature katulad ng Panginoong Hesus. Or in a simple word, ay be like Christ. Maging katulad ni Kristo. Yung pong ibig sabihin ng maging mature tayo, maging malago sa atin bilang mga Kristiyano. Dahil ang sentro ng ating pananampalataya ay nakasentro kay Jesus. Ito ang nagbubukod sa atin sa ibang mga paniniwala at pananampalataya. Ang iba ay hindi naniniwala tungkol sa identity ni Jesus. Ang iba naman ay mayroong maling pagkakilala tungkol kay Jesus. Sa ating mga Kristiyano, mahalaga ito. At bakit nga mahalaga ito? Dahil ang ating pagkakilanlan ay hindi pwedeng ihiwalay sa ating Panginoong Jesus. Yung ating identity bilang mga Kristiyano ay palagi nakakabit kay Jesus, who is Christ. Si Kristo. Kaya si Kristo ang dapat na nakikita sa ating mga buhay. Tingnan mo nga ang iyong katabi, kaninong larawan ang nakikita mo? Nagniningning ba ang larawan ni Kristo? Dapat yun ang nakikita sa ating buhay. That is the spiritual maturity na sinasabi ng Biblia sa atin. Ngayon sa ating pong pagbubulayan ngayong umaga, actually binasa ko ang buong verse 1 to 15 para lang makuha natin ang context. Pero ang ating tututukan ay yung verse 12 at yung ilang sumunod na talata doon. Ang sabi doon sa verse 12, balikan natin yung talatang 12, kayo hinirang ng Diyos, itinilaga para sa Kanya at minamahal niya. Sa ibang mga version ng Bible, sa ibang Tagalog, yung itinalaga ay binanal. Ang katumbas na salita. Sa English, therefore as the elect of God, holy and dearly loved. Kaya nga bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at mga minamahal. Ang pagsisikap nating lumago ay hindi para tumanggap ng mga biyayang ito mga kapatid. Kasi ang sinabi dyan, please take note the word therefore. Sa Tagalog yun ay kaya nga. Napansin niyo ba na hindi sinabi ni Pablo na maging banal kayo, maging pinili kayo, maging minamahal kayo. Ang sabi niya, kaya nga dahil sa ibang salita, dahil kayo pinili, dahil kayo binanal, dahil kayo minamahal, maging ganito kayo. Ibihis ninyo itong mga katangiang ito. Ito ay mga bagay na nasa atin na nung tayo ay sumampalataya kay Jesus. Kaya ano bakit mahalaga na tayo lumago sa katangian ni Kristo? Dahil inahing ito ng ating bagong identity kay Jesus, na ipamuhay ang mga pagpapalang espiritual na ito. Dahil ito ay tinukoy ni Pablo ng mga pagpapalang espiritual. Kaya tayo tinatawag na Kristiyano ay dahil sa ating kaugnayan at pananampalataya kay Kristo. Ngunit hindi sapat na alam lang natin na tayo nasa tama, kailangan nating ipamuhay ang katotohanan si Kristo. At tayo inatasan, if you are familiar sa inyong Biblia, sabi ni Jesus, tayo maging asin at ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin, maging impluensya sa mundo. Makita at maramdaman sa atin at sa pamamagitan natin ang katotohanan, ang kagandahan, ang kabutihan, at ang katuwiran ni Jesus. Yun po ang ibig sabihin ng maging asin at ilaw ng sanlibutan, na makita at maramdaman sa atin ang kagandahan, ang kabutihan, ang katotohanan at ang katuwiran ni Jesus. Kaya bilang isang Kristiyano, ang ating assignment ay hindi lamang ipagwagwagan ang ating pananampalataya. Assignment natin na maibahagi ang pananampalatayang ito sa iba. Ang tanong, paano natin gagawin iyon? Nitong bagong taon o worship explosion, hinikayat ko ang mga present that time sa worship explosion na
Ilagay na caption sa FB yung out with the old, in with the new. Ito ay bilang bahagi ng natutunan nating mensahe na ibinahagi ni Layden noong worship explosion. Ang ating pong binasang talata ay merong kaparehong diwa sa mensahe noong worship explosion. Mula sa dating kalagayan, tungo sa ating bagong kalagayan sa harapan ng Diyos. Mula sa ating lumang pagkakilanlan, tungo sa isang bagong pagkakilanlan. Ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 10, at kayo mga bihis ng bagong pagkatao. Ginamit ni Pablo yung salitang magbihis para madali nating maintindihan ang idea ng pagiging iba at pagbabago. Kaya sa mga Kristiyano, meron talagang naiiba at merong pagbabago, hindi katulad ng iba sa mundo. Hinubad na natin ang ating dating pagkatao dahil hindi na ito nababagay sa ating bagong buhay kay Kristo. Ang ibig sabihin nun, bilang mga Kristiyano, may klase ng pagkatao at pamumuhay na dapat makita sa atin at dapat doon tayo makilala. Katulad nung binasa po natin sa verse 12, kaya nga dahil kayo ay pinili, binanal, minamahal ng Diyos. Merong bago tayong pagkakilanlan at dapat yun ang makilala na sa atin. Katulad ng pagsusuot ng damit, subukan mong magbago ng style ng pananamit at tiyak na mapapansin ng mga tao na merong nag-iba sa iyo. Baguhin mo ang style ng iyong pananamit at mapapansin ng mga taong parang iba ka na. Tayo pa rin ito. Ikaw pa rin yon. Pero sa panibagong bihis na meron ka, nakikilala ka ng mga tao. Ganon din sa atin bilang mga Kristiyano. Tayo pa rin ito. Hindi naman nagbago ang ating mukha eh. Hindi naman nagbago ang ating ilong. Kung yan ay flat o matangos, ganun pa rin yan. Walang nagbago. Pero meron nagbago sa panloob. At nakikita yun sa ating pamumuhay. Kaya isang bagong pagkatao, bagong larawan, ang nakikita sa atin na malayong malayo sa ating dating pagkatao. Isang pagkatao na ang goal ay maging katulad ng wangis ni Jesus. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto chapter 1 verse 11, imitate me as I imitate Christ. Gayahin niyo ako kung paano tinutularan ko si Kristo. At yun po ang goal natin sa mensaheng ito at sa mga susunod na mensahe na i-deliver sa mga darating na linggo. Na maging katulad tayo ni Kristo. Okay, so titingnan natin ang tatlong dahilan na ito hango sa talatang 12 na ibinigay ni Pablo kung bakit dapat tayong lumago sa wangis ni Jesus. At naroon na sa verse 12 ang tatlong dahilan kung bakit mahalaga na tayo ay lumago sa wangis ni Jesus. Ang una nga ay dahil tayo ay pinili o hinirang. Sa Efeso chapter 1 verse 3 ay ganito ang sabi ni Apostol Pablo, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama na ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng mga pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ng pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Nag-umpisa si Apostol Pablo sa pagsasabing magpasalamat tayo sa Diyos at Ama na ating Panginoong Hesukristo. Mahalaga ba yung unang entrada ni Apostol Pablo? Magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi ang mga sumunod niyang salita ay karapat-dapat na ipagpasalamat sa Diyos. Sabi niya, dahil sa mga pagpapalang espiritual na ating tinanggap, dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo, itinuturing ni Pablo, mga kapatid, na pagpapalang espiritual ang mapabilang sa mga hinirang ng Diyos. Dahil sa ating kaugnayan kay Jesus. Ano ang gustong ipaunawa ni
Apostol Pablo tungkol sa paghirang ng Diyos at ano ang kahalagahan nito sa klase at kalidad ng ating pamumuhay. Ano ang kaugnayan ng katotohanan tayo ay pinili ng Diyos sa magiging klase at kalidad ng ating pamumuhay? Ang sabi ng Biblia, at si Pablo din naman na nagsabi sa kanyang sulat na walang naghahanap sa Diyos, wala kahit isa. Roma 3:11. Kaya sa likas na kalagayan ng tao, walang taong magkukusa na hanapin ang Diyos, ninaisin ang Diyos sa kanilang buhay. Dahil sa ating simple nature, palaging tayo self-centered. Kaya bagaman hindi natin alam kung sino-sino ang mga kabilang sa hinirang ng Diyos, nakatitiyak naman tayong ginawa ito ng Diyos, hindi dahil sa anumang nakita niya sa tao. Hindi rin dahil sa pananampalataya, kundi dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 11:6. Hinirang nga sila dahil sa kanyang kagandahang loob at hindi dahil sa kanilang mga gawa, sapagkat kung dahil sa mga gawa, hindi na ito maituturing na kagandahang loob. Kaya ang pagkahirang sa atin ay hindi dahil sa anumang mga bagay na nakita sa atin, kundi dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos. Ang sinabi ba sa binasa natin kanina, bago pa nilikha ang sanlibutan, tayo ay hinirang na kay Kristo. Kaya pabago pa man na lumitaw ang lahat ng bagay, tayo ay kabilang na sa inisip, pinilano, at ninais ng Diyos. Nais kong magbigay ng ilang mga insights at observation patungkol dito sa unang punto na ito. Una, ano ang kahalagahan nito? Na tayo ay resulta ng isang matalino at mabuting plano ng Diyos. Ano ang kagandahan ng katotohanan ito na tayo kabilang sa hinirang ng Diyos? Tayo ay resulta ng isang matalino at mabuting plano ng Diyos. Ang sabi ng talata ay hinirang na tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. Anong ibig sabihin noon? Una, nangangahulugan ito na ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ay matagal nang tapos bago pa mabuo at lumitaw ang lahat ng bagay na mayroon sa daigdig. Naunawaan po ba natin yon? Na ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao ay matagal nang tapos, matagal lang nabuo bago pa lumitaw ang lahat ng bagay na mayroon sa daigdig. Ito ay nangangahulugan na hindi lamang nagturo ang Diyos o itinaan sa mini-mini mo ang pagpili, kundi maingat at mula sa mapagmahal na plano ng Diyos. Kaya hindi tayo outcome ng luck, kundi ng mabuting plano ng Diyos. Naunawaan po ba natin yun? Na hindi tayo outcome ng luck, ng swerte, kundi tayo resulta ng mabuting plano ng Diyos. Kaya hindi ka napili out of luck. Pinili ka ng Diyos out of His goodwill. At ang paghirang sa atin ng Diyos ay resulta ng kanyang matalino at mabuting plano. At ang sentro ng planong ito ay ang pakikipag-isa natin kay Kristo para matanggap ang lahat ng pagpapalang espiritual. Kaya ang ating pagkahirang at pagkakilanlan ay hindi natin pwedeng ihiwalay kay Jesus. Pangalawa, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. Anong ibig sabihin nun? Ito ay nagpapatunay na ang Diyos ang may akda ng ating kaligtasan at ito'y solong gawa ng Diyos. Ang Diyos ang may akda ng kaligtasan at ito'y solong gawa niya. In short, wala tayong bahagi. Sabi ng isang speaker, ang atin lang pwedeng masabing bahagi ay ang ating kasalanan sa kaligtasan. Naligtas tayo at napabilang sa mga ligtas, hindi dahil sa anumang mabubuting bagay na nasa atin, kundi dahil sa malayang pasya ng Diyos at sa kanyang mabuting kalooban. Yung dalawang yun ang pangunahin.
Tayo ay naligtas sa ano nga? Dahil sa malayang pasya ng Diyos at sa kanyang mabuting kalooban. Roma chapter 9 verse 11, ipinakikilala ng Diyos na ang pagpili niya ay ayon sa kanyang sariling panukala at hindi batay sa gawa ng tao, sapagkat bago pa ipanganak ang mga bata at bago pa makagawa ng mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakatatanda sa kapatid na nakababata. Yung salitang bago pa doon sa talata ay nagsasabing ang Diyos ay nagkusa. Walang pumilit sa Kanya. Ginawa niya ito ayon sa Kanyang sariling kapasyahan at hindi nakabatay sa anumang nakita niya mula sa tao. Ang Diyos ang unang pumili sa atin. Ang Diyos ang kusang tumawag sa atin at ibinilang tayo sa Kanyang kaharian. Di ba sabi nung isang awit, ang Diyos ang humanap sa atin. Merong awit na ganoon. Yun ang isang bagay na talagang dapat nating ipagpasalamat. Katulad ng sinabi ni Pablo, magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil ang ating kalagayan ngayon ay hindi natin pwedeng i-credit sa anumang mga bagay na meron tayo o na nagawa natin. Ito ay solong gawa ng Diyos. Kaya tayo resulta ng matalino at mabuting plano ng Diyos. Pangalawa na insight na meron dito ay yung may layunin ang pagkahirang sa atin. Ang kabilang bahagi ng katotohanan ng tayo ay pinili at hinirang ay tumutukoy sa layunin. Pinili para saan? Naunawaan po ba natin na hindi lang tayo basta hinirang. We are chosen for a purpose. Kaya nabubuhay na tayo for that purpose. Ang sabi sa Roma 8:29, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya, at ang mga ito'y itinalaga niya, niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. Kaya ano ang major purpose ng pagkahirang sa atin? Tayo itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak at sa gayon naging panganay natin siya. Si Jesus ang tinutukoy. Kaya tayo hinirang para maging tulad ni Jesus sa Kanyang halimbawa, sa Kanyang pamumuhay, sa Kanyang katangian, sa Kanyang pagsunod. Naunawaan po ba natin yun na ang klase ng pamumuhay na ating inasundan ngayon? Tularan ng Kanyang halimbawa, Kanyang pamumuhay, ang Kanyang katangian, ang Kanyang pagsunod. Hindi tayo hinirang para mag-display lamang ng ating pananampalataya. Hinirang tayo para ipamuhay ang pamumuhay na katulad ng kay Jesus. Kaya ang mapabilang sa mga hinirang ng Diyos ay nagtutulak sa atin na tingnan ang buhay ni Jesus. At aralin ito at sikaping ilapat sa ating buhay. Ano ang meron kay Jesus na wala sa akin? Ano ang dapat kong i-improve sa aking sarili na meron kay Jesus? Kung ang goal natin ay maging tulad ni Jesus, walang ibang paraan para magawa iyon, kundi tingnan natin ang naging buhay ni Jesus at tularan niyon. Maaari lamang nating i-identify ang ating mga sarili na may kaugnayan kay Kristo kung nakikita sa buhay natin ang mga katangian ni Kristo. Maaari lang nating i-identify ang ating sarili na may kaugnayan kay Jesus kung tayo ay namumuhay na nakikita ang katangian ni Jesus. Ngayon, hindi ibig sabihin ito ay perfect na tayo sa lahat ng bagay. Na hindi na tayo magkakamali. Ngunit kung tunay tayo nakipag-isa kay Kristo, palagi nito tayong dadalhin dun sa I want to be more like Him. Hinirang tayo hindi lamang para sagipin sa kapahamakan, mga kapatid. Tayo ay hinirang para mamuhay sa wangis ni Jesus.
Kaya ang tanong ay, kaninong halimbawa ang ating sinusundan? Sino ang ating tinutularan? Kaninong imahe ang nakikita ng mundo kapag tayo ay nasa labas? Nakikita ba nila ang pagiging iba natin? O nakikita nila ang katulad ng mundo sa buhay natin? Kaya nga sinabi ni Pablo sa Efesos chapter 5 verse 3, kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid, gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o ng pag-iimbot. Hindi ba't yung katagang kaya hindi dapat ay nagsasabing may mga bagay na hindi dapat makita at may mga bagay na dapat makita sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi tayo maaaring mag-claim na tayo Kristiyano kung hindi naman tayo lumalago sa katangian ng isang tunay na Kristiyano. Kung nag-claim tayo na Kristiyano pero hindi naman makita si Kristo sa buhay natin, ang tawag doon ay yano lamang, hindi Kristiyano. Yano. Tayo hinirang hindi lamang para magkaroon ng pangalang Kristiyano, mga kapatid. Hinirang tayo para maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Yung kadakilaan niya, yung kabutihan niya, yung kapangyarihan niya. Hindi ba ang sabi ng Biblia, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Gayun din naman, tayo inaasahang maging larawan ni Kristo sa mundong ito na makikita ng mga tao sa paligid. Kung papaanong si Kristo ay larawan ng Diyos na hindi nakikita, tayo ang larawan ni Kristo sa mundo sa kasalukuyang panahon na dapat makita at makilala ng mga tao sa pamamagitan natin. At yung pangatlo na insight, tayo hinirang para maging Kanya. Efesos chapter 1 verse 11, at dahil kay Kristo kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa Kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Ang katotohanan tayo pinili ng Diyos ay nangangahulugang ding tayo pag-aari na ng Diyos. Na tayo sa Kanya na at inaasahan ng Diyos na mamuhay na ayon sa Kanyang inaasahan. Ayon sa mga kabilang sa Kanyang bayan at pag-aari. Nung ang bayang Israel ay Kanyang pinili, ang sabi ng Biblia, ito ang aking bayang pinili. Ang ibig sabihin nun, ito'y aking pag-aari, ito'y akin. Kaya sa lumang tipan, mapapansin natin na merong mga inilatag na mga batas at kultura na meron ng mga Hudyo na iba sa ibang mga kalapit na bansa para na i-distinguish ang kanilang pagiging iba na sila ay sa Diyos, bayan ng Diyos. Ganon din sa ating mga kapatid, yung katotohanang tayo pinili ng Diyos ay katotohanan nagsasabing tayo pag-aari na ng Diyos. At sa mga kabilang sa pag-aari na Diyos ay merong inaasahang ibang klase ng pamumuhay na kaiba sa mga hindi kabilang sa Kanyang bayan. Ang sabi sa Colossus chapter 3 verse 1, yamang binuhay kayong muli ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong isip, mga pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag sa inyo, mahayag din kasama niya. Kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Kaya tayo hinirang at ibinilang na sa Kanyang kaharian, sa kaharian ng Diyos, kaya dapat daw makita sa atin ay kung paano kumilos ang mga taga-kaharian ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, ang isaisip ninyo yung mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa.
Dahil ang mga kabilang sa karya ng Diyos, ang paraan ng pag-iisip ay dapat katulad na ng pag-iisip ng mga makalangit na tao. Ito ang pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo. Bakit kaya idinugtong pa ni Pablo yung na kinaroroonan ni Kristo? Para maunawaan natin na yun ay lugar na nakalaan sa lahat ng may kaugnayan kay Kristo. At kung tayo nga ay kay Kristo, dapat tayo nagsisikap na mag-isip, kumilos, katulad ng ating Panginoong Jesus. Mapapansin niyo po ba na ang isinasaayos dito ay hindi lamang yung ating panlabas, yung panloob, yung takbo ng ating pag-iisip, isa-isip ninyo. Kaya ang hikayat ni Pablo sa lahat ng mga mananampalataya, ituon ang pag-iisip sa mga bagay na panlangit. Ano pa ang tulong nung nakatuon lamang ang ating pag-iisip sa mga bagay na panlangit? Sa pamamagitan noon, mapupuno tayo ng mga bagay na panlangit. Kapag nakatuon ang ating isip sa mga bagay na panlangit, mapupuno din tayo ng mga pag-iisip na makalangit. Pero kapag natuon ang ating pag-iisip sa mga bagay na panlupa, napupuno din ang ating isip ng mga bagay na makamundo. So tayo ay hinirang ng Diyos, kaya mahalaga sa atin na makita at na magwasawangi si Kristo dahil tayo ay kabilang sa Kanyang hinirang. Pangalawa, dahil tayo ay binanal. Sa unang Korinto chapter 6 verse 11, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng banal o binanal? Sa Hebreo po, ang katumbas na salita nun ay kodesh. Galing sa salitang ugat na kadash. Ang ibig sabihin nun ay ihiwalay para sa isang partikular na layunin. Yun ang ibig mong sabihin ng be holy. Kadash. Ihiwalay sa isang partikular na layunin o natatanging layunin. Sa makatuwid, kapag sinabi ng Biblia, be holy, hindi yun nangangahulugan na be perfect. Bagaman yun ang ating goal. Ang ibig sabihin ng maging holy ay ibukod mo ang buhay mo para kay Kristo at sa layunin ni Kristo. Yung pang ibig sabihin ng be holy. Ito may tumutukoy sa isang bagay na ibinukod para sa isang tiyak na layunin. Ang sabi sa Awit chapter 4 verse 3a, ang Biblia version, ngunit talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa kanyang sarili ang banal. Ibinukod ng Panginoon sa kanyang sarili ang banal. Kaya ang talagang ibig sabihin ng pagiging banal ay pagiging laan na mamuhay ng matuwid at kalugod-lugod sa paningin lamang ng Diyos. Katulad ng sinabi ng ating talata, nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Yung sa unang Korinto chapter 6 verse 11. Yung itinalaga, ang katumbas sa salita ng ibinanal sa ibang version. Itinalaga na kayo sa Diyos. Binanal na kayo sa Diyos. Kaya una tayo nilinis na para maging kagamit-gamit ng Panginoong Hesus at pagkatapos ay itinalaga para sa Diyos at sa tanging gawain para sa Diyos. Pag sinabi nating itinalaga, ano ang literal na ibig nung sabihin para sa atin? Ang ibig sabihin ng mga kapatid ay ganito, hindi na maaaring gamitin pa sa iba o gamitin ng iba. Yan ang ibig sabihin ng itinalaga. Uulitin ko. Pag sinabing itinalaga, hindi na maaari pang gamitin sa iba o gamitin ng iba. Yan ang ibig sabihin. Kapag sinabing be holy, you are set apart for God
Ang ibig sabihin nun, ang buhay mo'y para sa Diyos na, pag-aari na ng Diyos, at dapat para sa Diyos na lamang ang layunin ng buhay mo, hindi na para sa ibang bagay. That is the simple meaning ng be holy. Imagine niyo po mga kapatid, sa isang shop, mayroon ng isang item na nakalagay, sold or reserved. Nakalagay sa isang shop, sold or reserved. Katulad ng ibang items na naroon sa shop, naka-display pa rin yon doon sa shop na yon. Pero hindi na siya maaaring kunin, bilhin, angkinin at gamitin ng iba. Lalo na nung may-ari ng shop dahil hindi na kanyang pag-aari yon. Meron ng may-aring iba nun. Naunawaan po ba natin na ganun din sa atin? When the Bible say na, kayo binanal na, you are set apart. Ibinukod ka na. Ganon din pa sa atin yan. Tayo nasa mundo pa rin ito. Nakakasama at nakakahalubilo pa rin natin ang iba't ibang mga tao. Nasa mundo pa rin tayong ginagalawan na masama. Naunawaan pa ba natin yung katulad nung sa shop na yon? Pero, kahit tayo narito pa rin sa mundong ito, nakabukod na ang ating buhay sa tanging layunin para kay Jesus. Hindi na tayo nabubuhay para i-entertain ang mundo o lalong maghanap ng kasiyahan sa mundo. Nabubuhay na tayo para mabigyang kasiyahan ng Diyos. Naintindihan na po ba natin kung anong ibig sabihin ng holy? Kasi merong mga nag-iisip na pag sinabi nating holy at maybe na-experience yun na yon, na naging Kristiyano kayo, ang sabi ay, ang banal, santong-santo ka na. Santong-santo ka na. Sa mga Katoliko, mayroong proseso ng pagiging santo. Dumadaan ng mahabang alam niyo po ba na bumubilang ng ilang dekada sa mga Katoliko para i-claim na ang isang taong yun ay santo kasi dumadaan sa masusing pag-aaral. Pero dito sa ating sinasabi, bakit ko po sinasabing salitang santo? Kasi sa Biblia, tinatawag ang mga Kristiyano na saint. Saint. Ang ibang salita nun, binanal. Unawaan niyo po ba na pag sinabing saint sa Bible, ang katumbas sa salita din nun, binanal. When you encounter the word saint, ang katumbas sa salita din po nun, binanal kayo. You are holy. You are set apart. And ang sabi dito sa ating main text, dahil kayo binanal na. Kaya ang ating pagiging banal ay hindi doon sa bibilangin ng ating mga marriage point. Ilan ang mga nagawa mo, paano ka naging nagbuhis ng buhay. Hindi ganon. Ang ating pagiging banal ay nakakabit sa ating pakikipag-isa kay Jesus. At ang ibig sabihin ng pagiging banal na yon, ay hindi yung maging perfect ka sa mga bagay na makikita sa buhay mo. Kundi yung sikapin mo na namumuhay ka na ngayon, not for your own, not for the sake of the world, but for the sake of Christ. Kaya wala nang ibang may karapatang magmay-ari at gumamit sa atin liban sa Diyos. Hindi ba sa lumang tipan, sa tradisyong Hudyo, ang lahat ng mga gamit na itinalaga sa Diyos ay itinuturing na sagrado. Maybe you are familiar. Katulad ng mga gamit sa templo. Kahit pa ito'y maluma na, hindi ito maaaring gamitin sa iba liban sa gawain sa templo. Bakit? Dahil yun ay tanging mga gamit na itinalaga para sa templo. Ngayon, halimbawa, itong mga gamit na nasa likod ko, itong drum set ni Levi, gitara ni Pupoy, yung mga nandyan sa amplifier na yan. Bakit natin di yan inapahiram sa labas at ginagamit sa ibang mga gawain sa labas? Bakit? Dahil set apart yan. Yan ay nakatalaga lamang para sa gawaing pagsamba sa Diyos. Kaya hindi natin yan ginagamit para sa ibang mga bagay o tugtugan sa labas. Ganon din po ang ating buhay, mga kapatid. Tayo itinalaga na sa Diyos. Kaya ito'y nangangahulugan din na wala na tayong karapatan na gamitin ang ating buhay sa ating mga sariling agenda lamang.
O sabihin mo sa iyong katabi, wala ka ng karapatan na gamitin ang buhay mo sa iyong sariling agenda lamang. Malibang yan ang agenda ng Diyos sa buhay mo. At lalong hindi na dapat ito nagagamit pa para bigyang kasiyahan ang laman o i-please ang mundo. Ang Diyos na ang nagmamay-ari at karapatan dito. Kaya kung anong ibig ng Diyos, yun ang ating susundin, yun ang ating gagawin. Sabi ni Pablo sa unang Korinto, chapter 6, verse 20, binili niya kayo sa malaking halaga, kaya gamitin niyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Please take note the word, binili niya kayo sa malaking halaga. Hindi lang tayo basta binili. Binili tayo, tinubos tayo sa napakalaking halaga. Napakalaki ng ibinayad para sa atin, para matubos tayo. Sabi dito ni Pablo, kaya kahit ang ating katawan ay dapat nating pinagsisikapang magamit sa pagbibigay ng karangalan sa Diyos. Kahit itong katawan na ito, bagaman struggling pa rin sa kasalanan ito, ito'y dapat na natin pinagsisikapang magamit lamang, i-set apart ang katawan na ito para sa karangalan ng Diyos lamang. Kaya kung may mga bagay na pinaggagamitan ang katawan mo na hindi angkop dun sa pagiging set apart, that is something na kailangan mong ihingi ng tawad, pagsisihan sa Diyos. Ipagamit ang katawang ito para sa karangalan lamang ng Diyos. Hindi ba ang ating Panginoong Hesus ang great example sa katulad din na ito na pinag-uusapan natin? Nung siya'y narito sa lupa, ginamit niya ang kanyang buhay, ang kanyang katawan, ang kanyang panahon, ang kanyang kakayanan, ang kanyang impluensya, and even ang kanyang karanasan para sundin ang kalooban ng Diyos. Ang sabi sa Juan chapter 12 verse 27, si Jesus ang nangungusap, ngayon ako'y nababagabag, sabi ni Jesus. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit na nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Malinaw kay Jesus na ang purpose niya, ang layunin niya kung bakit siya naparito. Kung malinaw sa atin na tayo na talaga na para sa Diyos, gagawin natin ang nararapat sa paningin ng Diyos. Sundin ang kanyang kalooban, piliing mamuhay sa katwiran at kabanalan niya, at sikaping mabigyan ng kaluguran ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ngayon, hindi ito nangangahulugang, hindi na tayo magkakasala. Ngunit inaasahan sa ating tayo magsisikap na piliin araw-araw na mamuhay ng banal. Ngayon, ano ang pwedeng immediate na tulong sa atin araw-araw na magawa iyon? The Word of God. Ang sabi ng Juan 17:17, ang Biblia version, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. And ano ang papel ng salita ng Diyos para ma-maintain natin na tayo namumuhay ng set apart para sa Diyos, ng banal, matuwid? Ating basahin, ating aralin, bulayin, at ipamuhay ang salita ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, na hiwalay sa pagkatuto sa tinuturo ng salita ng Diyos at paglalapat nito sa ating buhay, hindi natin magagawang makapamuhay ng matuwid at banal sa paningin ng Diyos. Kaya mahalaga na tayo ay merong personal na pagsisikap na basahin, aralin, bulayin at i-apply ang ating mga natutunan sa Biblia. Dahil yun ang susi para magawa natin itong makapamuhay ng banal, matuwid, karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pangatlo, bakit mahalaga na tayo lumago sa wangis ni Jesus? Dahil tayo ay minamahal. And I think this is the most powerful truth na pwede nating makita dito sa mga dahilang ito.
Hindi lamang tayo hinirang. Hindi lamang tayo itinalaga para maging pag-aari ng Diyos. Tayo rin ay itinuring na kanyang minamahal. Doon sa English version nga, dearly loved. Hindi lamang loved, dearly. Mayroon pa bang mas hihigit, mas lalambing, mas nakakaantig na pagturing, yung ikaw ay ituring na kabilang sa minamahal? Hindi ba kapag ka ang approach sa tao ikay mahal, ikay minamahal, lumili ka ng malaking pagbabago yun sa pagtingin, sa pananaw, sa kondisyon ng tao. Kaya nga sa mga counseling at comfort session, isa sa best way para i-approach ang tao yung ipaunawa sa kanya that he is love, she is love. Kasi it makes change sa kanyang isip, sa kanyang puso. Ganon din ang katotohanan ito sa ating bilang mga Kristiyano. Bakit mahalagang ma-appreciate natin na tayo na kabilang sa kanyang mga minamahal? Dahil sa ating likas na kalagayan, meron tayong dating identity. Tayo ay ipinapakilala ng Biblia na mga kaaway ng Diyos. Roma 5:10. Ipinapakilala tayo ng Biblia ng mga masasamang tao. Awit 51:5. Ipinapakilala tayo ng Biblia ng maruruming katumbas ng basahan. Ang ating mga gawa. Isaiah 64:6. Ipinapakilala tayo ng mga Biblia na parang mga tupang ligaw. Isaiah 53:6. Pinapakilala rin tayo ng Biblia na mga taong balot ng kamangmangan. Kawikaan 19:3. Yan ang ilan lamang sa mga pagkakilanlan o pagpapakilalang makikita natin sa Biblia patungkol sa kalagayan ng tao na hiwalay sa habag at pag-ibig ng Diyos. Ngunit dito, ipinapakilala ni Pablo ang mga mananampalataya bilang mga taong minamahal ng Diyos. Hindi lamang tayo pinagmalasakitan ng Diyos. Hindi lamang tayo iniligtas ng Diyos. Hindi lamang tayo pinatawad ng Diyos. Tayo ay lubos na minamahal ng Diyos. Lubos na minamahal. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ikaw ay lubos na minamahal ng Diyos. Does it make difference kapag ka naunawaan mong yung ikaw ay lubos na minamahal ng Diyos? You are not rejected. Ikaw ay lubos na minamahal. Isipin mo, sa kabila ng kung sino tayo sa ating original na kalagayan, kaaway ng Diyos, masasamang mga tao, and yet, because of Christ, tayo ay lubos na minamahal ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ay tinawag din sa Biblia na minamahal ng Ama. Galing mismo sa tinig ng Diyos sa Mateo chapter 3 verse 17, isang tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Now please take note mga kapatid. Yung salitang ginamit na minamahal dyan sa talatang yan ay parehong galing sa salitang Griego na agapitos. Ibig sabihin, yung salitang minamahal sa Mateo at yung salitang minamahal sa Colossus chapter 3 verse 12 na ating main text ay galing sa parehong root word sa Griego na ang ibig sabihin ay agapitos o agape. Na sa English ang ibig sabihin nga ay dearly loved, lubos na minamahal, highly esteemed, lubos na pinahahalagahan, and favorite, lubos na itinatangi, and worthy of love, karapat-dapat sa pagmamahal. Yun ang ibig pong sabihin ng minamahal. At the same word, ang ginamit doon sa Colossus chapter 3 verse 12. We are dearly loved, lubos kang minamahal ng Diyos. You are highly esteemed, lubos kang pinahahalagahan ng Diyos. You are one of His favorite, lubos kang itinatangi ng Diyos. And you are worthy of love. Karapat-dapat ka sa pagmamahal. Though in reality, we are not worthy. Unawaan niyo po ba mga kapatid, kung gaano kalaking bagay ito na dapat nating ipagpasalamat?
Na kung paanong tiningnan ng Diyos Ama si Jesus during that time, sa panahon ng baptism, sinabi niya, ito aking mahal na lubos kong anak na lubos, minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. The same kind of approach ang sinabi ni Pablo, na tayo kabilang sa mga minamahal ng Diyos. The same word, the same meaning, the same love. Magkaiba nga lang siyempre kung paano tinaglay. Kay Jesus, yung pagiging minamahal na anak ng Diyos ay nature yon, nasa kanyang nature. Sa atin, paano natin tinaglay ito? Dahil sa ating pakikipag-isa kay Jesus. At sa pag-aaral ng doktrina, ang tawag doon, dahil sa pagkupkop, pag-aampon. At itong minamahal na ito mga kapatid, ay tumutukoy sa walang hanggang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Kung papaano yung minamahal sa Mateo na tumutukoy kay Jesus ay walang hanggang titulo ng anak, sa atin din kaugnayan kay Jesus, tayo ay kabilang sa kanyang mga minamahal mula dito hanggang doon sa langit. Praise God. Na-appreciate niyo po ba ang katotohanan ito tungkol sa kayo kabilang sa mga minamahal ng Diyos? Yung pagiging minamahal natin ay biyayang tinanggap natin nang tayo sumampalataya kay Jesus bilang ating bagong pagkakilanlan. Kaya ang challenge sa atin ngayon ay ipamuhay yung ganong klase ng pamumuhay na tayo ay kabilang sa minamahal ng Diyos. Kaya masasabi natin kung paano itinuring ng Ama si Jesus bilang kanyang minamahal, ganoon din naman tayo itinuturing ng Diyos Ama ngayon na lubos niyang minamahal. Kaya, kung uunawain natin, walang special treatment ang Diyos. Kung paano tinrato niya ang anak, the same niya tayo tinatrato ngayon. Lubos na minamahal, lubos na itinatangit. Ganon nais ng Diyos na i-approach tayo at ipadama sa atin ang kanyang pagmamahal. Makakaasa tayo kung gayon na kung paanong sinamahan ng Diyos Ama si Jesus, ganon din tayo sasamahan ng Diyos. Kung paanong iningatan ng Diyos Ama si Jesus, ganon din tayo iingatan ng Diyos. Kahit sa pinakamahirap, kahit sa pinakamasakit na panahon ng buhay, kahit sa panahon parang tahimik ang Diyos sa langit, kahit hindi natin agad naiintindihan ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay, katulad ng karanasan ni Jesus, makakaasa tayo na hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Tayo ay mananatiling kanyang minamahal. Hindi na mawawala yun. Dahil yun ay hindi ating personal achievement sa ating sarili. Yun ay dahil sa achievement ni Jesus na ikinredit sa atin. Kaya hindi na mawawala yun. Kailangan nating ipamuhay ngayon. Hindi ba nakamamangha ito, parehong pag-ibig, parehong pagturing ang mayroon tayo ngayon sa Diyos, katulad ng tinanggap ni Jesus. Kaya purihin ang Diyos dahil maituturing nga tayo mga espesyal sa kanyang paningin. Kaya nga maaaring sinabi ng Biblia na si Jesus ang panganay, doon sa binasa nating talata kanina. Ang mga ito itinalaga niyang maging katulad ng anak at sa gayon maging panganay natin siya para i-impose sa atin ang idea na sundan ng mga bunso ang halimbawa ng kuya. Maging tulad ng kanyang anak at sa gayon maging panganay natin siya. Tayo ay minamahal din. Sundan natin ang halimbawa ng kuya. Sa Efeso chapter 2 verse 4 to 5, subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo binuhay niya kay Kristo kahit nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob.
Take note again, the word napakasaganang habag at napakadakilang pag-ibig. Hindi ba't sa dalawang salitang yan umiikot ngayon ang ating buhay at pananampalataya kay Jesus? Nakakatayo tayo, nakakapagpatuloy tayo dahil sa dalawang katotohanan yan. Dahil sa saganang habag at pag-ibig ng Diyos na iniukol niya sa atin at iniukol niya araw-araw sa atin. Hiwalay dyan sa saganang habag at biyayang yan, hindi tayo makakapagpatuloy. Dahil sa saganang habag at dakilang pag-ibig ng Diyos, kaya tayo naligtas, napatawad, nagkaroon ng bagong buhay, at nagkaroon ng katiyakan ng buhay sa piling ng Diyos. Masasabi nga nating tayo produkto ng pag-ibig ng Diyos. Pwede nating masabi. Napakalaki ng pag-ibig na tinanggap natin sa Diyos. Sapat para meron tayo para mabigyan tayo ng kakayanan na makitungo sa isa't isa at mabahagi na ng iba ng the same na pagmamahal. Mahirap magmahal kapag ang paiiralin ay yung pagkakaiba-iba natin. Ngunit may sapat tayong mapagkukunan ng dahilan para magmalasakitan at magmahalan. Dahil napakasagana ng pag-ibig na iniukol niya sa atin. Mahirap ding magbigay ng isang bagay na wala sa iyo. Ngunit ang sabi ng Bible, tumanggap tayo sa Diyos ng abot-abot na biyaya. Juan chapter 1 verse 16. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob. Kaya meron tayong maibibigay, meron tayong maibabahagi sa isa't isa, at maging sa ibang mga tao, dahil sobra-sobra ang ating tinanggap sa Diyos. We can love, hindi dahil kulang tayo, kundi dahil merong ibinuhos sa atin ng Diyos na abot-abot na pag-ibig. Puspos ng pag-ibig. Kaya sino makapagsasabi sa ating kulang tayo sa pagmamahal? Gayong abot-abot ang ating tinanggap. Sa mga tunay na naranasan ng pag-ibig ng Diyos, maaaring makapagpatotoo nito. Ang lahat ay dito nagmumula sa pag-ibig ng Diyos. Kaya bakit dapat tayong lumago sa wangis ni Kristo? Dahil sa sobra-sobrang pag-ibig, kabutihan, biyaya at habag na tinanggap natin sa Diyos, nararapat lamang na ibalik natin din ang ganitoong tugon at halimbawa na nakita natin kay Jesus. Gusto kong isipin na sinadya ng Diyos na abot-abot na biyayang ang tinanggap natin para meron tayong maibahagi sa iba. Para wala tayong maidadahilan. Wala ako po. Kulang ako. No, ang sabi ng Bible, abot-abot ang tinanggap nating biyaya. Ngayon, ang paanyaya at hamon ni Apostol Pablo sa lahat ng mga mananampalataya, kung itutuloy natin ang basa doon sa Colossus chapter 3 verse 12, bilang mga hinirang, binanal at minamahal ng Diyos, ay ibihis natin ang mga katangiang ito, maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, matiisin, mapagpaumanhin, mapagpatawad at magmahalan. Maaaring mahirap ito pero hindi imposible na magawa. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin at nananatili sa atin. Kaya sa ating mga susunod na mga mensahe, ibabahagi sa mga susunod na umaga, iisa-isahin sa atin ito mga katangiang ito. Para himukin tayo, para hamunin tayo, at ikayatin tayo na since we are chosen, we are holy, and we are dearly loved, sikapin natin na ibihis ang mga katangiang ito. Dahil ito ang magpapatunay na tayo nga ay kabilang sa kanyang mga binanal, hinirang, at mga minamahal. Sa aking pagtatapos, doon sa isang librong inaaral namin ngayon, na may title na What is a Healthy Church Member? Nagbigay doon ang author ng 3 panuring tanong para tulungan daw ang taong tayahin ang lagay ng kanyang kaluluwa. I-check ang lagay ng kanyang
kaluluwa. Ang unang tanong na binigay niya, ganap ba tayo nagtitiwala sa natapos na gawain ni Kristo para sa ating kaligtasan? Ibig sabihin, ay ganap ka bang nagtitiwala na dahil sa kamatayan ni Jesus sa krus at pagkabuhay niyang muli, ikaw ay napatawad, naligtas at nagkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan kung nanalig ka kay Jesus? Pangalawa na tanong, may nakikita bang mga patunay o ebidensya ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay? Ito yung araw-araw na nabubuhay ka ba na umaasa lamang sa biyaya ng Diyos, na ikaw ay totally dependent na sa Diyos, na anuman ang mangyari, anumang sitwasyon, anumang kalagayan at karanasan sa buhay, nagtitiwala ka sa habag at biyaya ng Diyos. Pangatlong tanong, nagpapatuloy ba tayo sa paglago sa biyaya at kaalaman tungkol kay Kristo? Ang literal talagang ibig sabihin ng tanong na yan ay, lumalalim ka ba sa iyong kaugnayan kay Jesus? Nagiging katulad ka ba ni Jesus? At kinakikitaan ka ba ng mga bunga ng Espiritu Santo? Pag-ibig, kagalakan, katiyakan, kabutihan at iba pa. And I think the most connected na tanong ay yung pangatlo sa ating mensahe ngayong umaga. Nagpapatuloy ba tayo sa paglago, sa biyaya at kaalaman tungkol kay Kristo? Nagpapatuloy ba tayong lumago sa katangian ni Jesus? Nagpapatuloy ba tayong lumago na sundan ng kanyang halimbawa, ang kanyang katangian? I am praying na sa ating mga susunod na mga pag-aaral ay unti-unti ma-reveal sa atin at makita sa atin saang bahagi ng ating buhay at pagkatao ang maaaring malayo pa tayo sa baging katulad ni Jesus at kailangan nating pagsikapan na masundan at magawa iyon. Sabi ko kanina sa aking introduction, ang spiritual na paglago ay hindi optional para sa mga mananampalataya dahil ito'y ebidensya na si Kristo ay nasa ating buhay. Tayo ay magsisikap na lumago sa wangis si Kristo, hindi dahil para maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Uulitin ko, hindi tayo magsisikap na lumago sa wangis si Kristo para maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Magsisikap tayong lumago sa wangis si Kristo dahil tayo ay tinanggap na, dahil tayo ay minahal na, dahil tayo ay hinirang na. Kaya tayo magsisikap na lumago sa wangis si Kristo. Kung hindi tayo lumalago sa wangis si Kristo, merong malaking question mark sa ating pananampalataya. It must be seen. Christ-likeness must be seen, must be obvious, must be known sa ating mga buhay. Kaya wala tayong ibang opsyon kundi lumago. Sabihin mo sa iyong katabi, wala kang ibang opsyon kundi piliing lumago kay Jesus.